Ang dami-dami namin content. Gusto ko to, sabi nung isang gusto ko dahil, dinidisiplina ko pamangking ko. Pero hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, ba't mo alam na gusto mo? May nakita ka, Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan? Hindi naman kami nag-uusap Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Ito na lang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga kapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo ang may responsibilidad. Ayusin yan. Ituwid yan. Pilipinas, ano na? Bumira na naman itong si Ben Bitag Tulfo. Ayusin mo lang, Boss Ben. Ang pagbanat mo kay Senator Marcoleta kasi kung hindi mo ayusin yan, nako, bibirahin din kita. Sinasabi natin dito, kung content lang din ang pag-uusapan, iko-content din kita rito. Kaya ayusin mo. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mga boss, kung ready na kayo, panoorin natin ang sabay-sabay ang video na ito. Eto na! I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into a budget insertion? Pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas. Alam niyo ba mga boss, yung pagsasalita lang ni Mayor Joy Belmonte na ilantad yung mga kongresista na malulula ka, isinuhukan niya, way to go. Saludo ako sa iyo, Mayor Joy. Anong distrito po yung walang Bakit? project? So yung walang ghost Sinuhukan niya. ay District 5. No, pero Ano yun? sa District 1, 6 na distrito. Lahat may kanya-kanyang multo. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Pinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rillo. Pinangalanan si Pumaren. Pinangalanan si Vargas. Pinangalanan si Copilar. Meron atang, hindi nakasama. Pero District 2. Research nyo nga, sino bang District 2? Maayos ka, maayos ka, maayos ka. Alam ko, gagalit ang tatay mo at mga ibang uncle mo sa akin. Hindi kita sasantuhin. Maayos ka, maayos ka. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa area yan? Hindi naman kami nag-uusap Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Ito na lang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga kapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo ang may responsibilidad. Ayusin yan, ituwid yan. Ayoko naman madawit sa bagay ng mga hindi ko kakagawan dahil may apelido ako. Gets nyo? Hindi ko po gagamitin yung programa ko na sasabihin nyo ba, for content ka lang naman bitag Hindi nga sandali sampaling kimuha nyo Content? Ang dami-dami namin content. Hindi kami nauubusan ng content. Ini-schedule nga lang namin. Gusto niyo bang public affairs? Gusto niyo yung issues and analysis? Gusto niyo yung crime and investigation? Gusto niyo yung investigative? Documentary reality? Gusto niyo yung community service? Content yan Pero yung iba, gusto ko to, pero hindi ko gusto. Gusto ko to, sabi ng isang gusto ko to. Dati, ngayon gusto ko dahil, dinidisiplina ko pamangking ko. Pero hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, ba't mo alam na gusto mo? May nakita ka, Gusto mo, ikaw rin disiplinahin ko. Marami sa atin, hindi alam ang pagkakaiba at anong ibig sabihin ng budget amendment sa budget insertion. Itong ugat ng problema. Epekto lang ng malawakang problema ang flood control dahil sa lintik na budget insertion. Listen carefully and listen closely. Watch carefully. Walang kukurap. Ang ibig kong sabihin, walang pipikit. Idilat yung inyong mga mata. Ginamit ka bang kurap? Iba kasi yung salitang kurap. Marami tayo riyan. Walang kukurap. Budget amendment, it says, modifies items already included in the National Expenditure Program or NEP. Alam po yan ng mga congressman, senador. At alam din po yan ng ating mga ehekutibo. Alam po nila yan. Tingnan nyo sa ibaba, budget insertion.
Singit. Dinadagdagan ng bago pero wala po sa listahan unlisted items. Ang budget amendment ibig sabihin, amyendahan, dagdagan mo o babaguhin mo yung mga items na kasama sa National Expenditure Program. Madadagdagan mo yan, pero yung mga National Expenditure Program, may sinusunod po na proseso dyan eh. Sa ibaba, pa itaas. Etong budget insertion, nakakabastos to eh. Bastos to eh. As in, bastos talaga. Ito po yung modus eh. Sinisingitan po nila ng kung ano-anong proyekto na wala sa listahan o hindi kasama sa National Expenditure Program. Ba't po gano'n nangyayari? Budget insertion is not really illegal, quote-unquote, but is morally dubious if frequently used and intentionally used by the legislators themselves. Inaabuso ng mga mambabatas po natin ang panggagamit ng budget insertion. Lingid sa kaalaman ng mga mamamayan at napapasama po iyan sa sistema. Magiging kabahagi ng institusyon na ating nirerespeto, pero yung institusyon na ginawa ng ating pamahalaan, ang institusyon ay para sa tao, pero depende po doon sa loob ng institusyon kung paano lang pinatibay yung sinasabing mga bagay na hindi naman dapat, tulad po ng budget insertion. Kayo mga mambabatas, isabatas at ipagbawal ang paggamit ng budget insertion. Isabatas na. I-legislate, bawal ang paggamit ng budget insertion. Ipagbawal, pwede namang budget amendment. Ang budget amendment, okay lang yan, basta't importante kasama sa National Expenditure Program. Alam niyo po, going transparent, maging malinaw, kita ng tao, isa publiko, pagdating sa mga bicameral committee hearing, kung saan ginagawa dito yung sinasabing nangyayari yung budget insertion na hindi po nakikita ng Department of Budget Management kasi sila lang eh. Patago po, exclusive kasi pag ang mga mambabatas at yung mga sinasabi po natin, congressman, senador, nagsama-sama sa bicameral committee at wala namang media, hindi imbitado yung taong bayan, walang partisipasyon ng mga civil society, walang partisipasyon sa media, hindi sila naka-livestream, nakikita po kung anong pinagagawa dahil ang gobyerno ay para sa tao, ang mga tao pinagsisilbihan ng ating gobyerno at ang gobyerno ay para sa tao, for the people, by the people, of the people. So, dapat ipakita ang lahat ng mga gawain. Walang makakalagpas sa itaas sa baba. Ang bicameral committee hearing kung saan dito po nagaganap po yung budget insertion. Patago. At hindi po sila nasusuri ng mapagmasid na mata ng taong bayan. Pag isinabatas na po yung ipagbawal ng budget insertion, isabatas din yung BUB. Matagal ko pang sinasabing BUB. Anong ibig sabihin ng BUB? Mga boss, ang ibig sabihin ng BUB, bottom, sa ibaba, up budgeting. Mula sa ibaba, sa mga munisipyo, sa mga lokal, sa mga probinsya, sa mga rehiyon. Nagkakaroon ng partisipasyon yung taong bayan, kinukonsulta, may public consultation, may partisipasyon, may engagement pagdating sa mga proyekto, programa at anumang aktibidades ng ating pamahalaan. Hindi po exclusive magtatrabaho yung ating gobyerno. Importante yung gobyerno natin, inclusive. Whether yan po'y nasa legislatura at ehekutibo, inclusivity. Sama-sama ang mga tao sa pagpasa ng mga national budget. Partisipasyon ng taong bayan mula sa mga munisipyo, probinsya, or munisipyo, syudad, probinsya, rehiyon. At para makita kung ano yung mga gusto nilang isulong sa ibaba. Yun ang sinasabing BUB. Sila lang ang nakakaalam. Hindi po yung mga senador, hindi po yung mga congressman. Anong alam yan? Di ba dapat ang mga mambabatas, gawa-gawa lang na lang kayo ng batas, pagtibayin ang sistema. Hindi kayo sasama doon sa sinasabing pagdating sa mga proyekto, sinasausaw nyo yung sarili, sinisingitan nyo kung ano. Dahil sila, yung mga tao, yan ang espiritu, yan ang prinsipyo. Espiritu at prinsipyo ng BUB. Ang problema, itong BUB, parang pulisiya lang eh. Parang programa lang ng gobyerno at hindi siya yung sinasabing sistema. Gawin nating mandatory. Hayaan natin na yung proseso na yan pagdating sa mga budget,
Pagdating sa paggawa ng GA, or ito na ho yung sinasabing magmumuna sa National Expenditure Program, ibababa muna doon sa ibaba. Kaya bottom-up budgeting, partisipasyon ng taong bayan. Sama-sama, inclusivity, hindi exclusive. Kami lang, mga mambabatas, kami lang mga senador. Magkano akin dyan? Magtabi tayo yan. Kung ang mga congressman at senador may sariling pet project, ito lang. Pero nakikita yan. Kayo mga congressman, senador, makinig kayo, no? Makinig kayo. Hindi ubra to. Itong privilege speech po ni Senator Marcoleta patungkol sa budget insertion, kung saan halos lahat daw ng mga senador sa 19th Congress sangkot at guilty raw sa budget insertion. May sabi niyo yan, si Senator Marcoleta, lahat ng mga senador! Kaya lang, wala pa si Marcoleta noon. Wala pa si Soto noon. Wala pa rin si Lacson. Yung mga bagito, wala pa. Sino mga natitira? Yung iba sa kanila, wala na. Yung iba, nagkatahong ng mga paa. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and a Senate President for almost 5 years? I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Ipagbawal ang insertion. Isabatas na natin to. Kasi kung pinupuna lang natin, Senator Marcoleta, with due respect, sana alam ko magaling ka rin eh. Pero, hindi ko, sige, sabihin na magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into budget insertion? Pass laws. Huwag nating ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas. Na sa batas, ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke. Tell your colleagues in the Senate and so as doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung maaari, in aid of legislation, yung sistemang yan, yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Diyan nagkalintik-lintik, diyan silipin yung sistema, hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight, or if not, in aid of legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that. And not just a privilege speech. Isulong mo yan. And then magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lacson only, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, the insertion. And so, ayaw namin ng puro daldal, ayaw namin ng puro paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, butas na sistema, patigilin yung butas na sistema, at yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, may pananagutan na yan. Pero hanggat hindi natin napagpatiba yung sinasabing sistema ng paggamit ang pang-abuso, pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo dyan, Senator Marcoleta. Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. With due respect, doon sa mga bagito, na mga siguro, huwag natin silang isama. Paano yung mga wala na, pero involved? Pero kayo, yung mga bagong pasok, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung sistema. Kaya yung oversight in aid of legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat guilty. Gets mo? Senator Marcoleta, I will salute you. Sinabi ko nga sa'yo, one of these days, I wanna sit down with you and say, hey, let's do it. Tutulong ako sa'yo. Sasaludo pa ako sa'yo. Pero hanggat lahat ng mga ituturo mo, sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo, kayo na lang, kayo na matitira. Kasi lahat guilty. Wala kang masasalta dyan. Kasi, hanggat hindi pinatigil yung sinasabing insertion, pagsingit, pambabastardo, pambababoy, alam naman natin may mga ibang senador na hindi naniniwala dyan. Kung paniniwalaan natin, sinasabi natin, itong sinasabi ni Senator, may sagot si Senator Soto. But nevertheless, to answer this question of whether
from my 1992 to the present, have I not had any insertions? I guarantee you, I have never made any insertions in the budget, because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. Ang problema, alam din naman pala ni Senator Tito Soto. Ang nasasabihin niya, I guarantee you never, but you know the existence ng insertion. What does it say, insertion? Budget insertion is not really illegal. Hindi naman talaga pala illegal. Pero morally dubious if frequently used and intentionally used by legislators themselves. Maaring hindi siya gumagamit yan. Pero the mere fact na kabisado mo pala, Senator Soto, kabisado ni Marcoleta, kabisado ni Lacson, what are you guys doing? I-stop nyo na yan. It's not a question of how much you know, how good you are, how honest you are. It's a question of what are you gonna do? Do an oversight. Hindi efektibo yung pulisiya na yan, budget insertion. Hindi matibay yan. Nabubutasan yan. Nagiging source ng corruption yan. Why can't you do an oversight and figure out? Tanggalin ang insertion. Amendments, kasing amendments kasama sa National Expenditure Program, etong budget insertion, ito yung kaya dito nag-i-insert, kaya napupunta yan sa mga putok sa buhong mga, kaya ito ngayon may mga controversy yan, mga flood control na yan, mga kung ano-anong pinagagawa. Alam niyo bakit? Diyan kasi nasisingit eh. Nasaan yung mga congressman na sangkot? Ilan pa sa mga senador? Parang kukunti lang aking nakikita. Alam niyo bakit? Kasi may mga proponents kasi. Sino ang proponents? Silang nasa likod ng mga proyekto. Whether sa DPWH ba yan? Alam niyo bakit? Nandun kasi sa insertion ang gamit ng pera na yun eh. Kasi hindi sila nakaprogram eh. Isiningit lang eh. Akala siguro makakalusot. So nakapansin nyo? Paano nyo aayusin yung problema? Kung ang problema natin iimbestigahan ay puro epekto, wala sa dahilan, wala sa ugat. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, dapat matumbok mga mambabatas, nag-iimbestiga, patibayin yung sistema, tanggalin yung mga sistemang bulok. At pag yung sistema na yan matibay na sa batas na yan, hindi po pwedeng lumabag ka kasi may pananagutan ka. Kaya nga yung sinasabing pulisiya, the oversight, the definition of oversight pagdating sa Senado at Kongreso, isilipin, i-monitor, i-evaluate yung mga pulisiya. Yung sistema, efektibo ba yan? Ang sistema, pwedeng masabing epektibong sistema. Efficiente yung nagpapatakbo. Ang tao, efficiente, hindi efektibo. Ang sistema, kinakailangan maging epektibo, effective system, thereby, it will have an efficient, governance. A system na medyo mahirap, ang sistemang mahirap mangurakot, mahirap makasingit. Mahihirapan yung mga matatabang utak na singitan, dagdagan ng kung ano-anong kanilang nakikitang madagdagdag sa kanilang motibo na magpayaman sa pamamagitan ng mga unprogrammed allocation, mga unprogrammed na yan, na sinasabi natin dito for later release. Bakit for later release? Kailan nyo i-release? Kung kailan namin gusto. Kasi hindi pa kami nakakaisip kung saan kami kukuha ng modus do namin isasalya. Kapag nakaisip na kami, tatawagin nila, ikaw, Contractor James, Contractor Raul, Contractor Edmond, Contractor Rib na sumasalya, pumapalpak, Contractor kung sino-sino mga kontraktor. Diyon ay papasa. Akala kasi siguro hindi masisilip eh. Nalulula tayo eh. Ako po'y sumasaludo rin sa DPWH Secretary si Vince Dizon. Bakit ako sumasaludo? Ito yung taong nagsabi sa akin na hindi pa siya secretary ng DPWH. Pag kami nagkakape, alam mo Ben, yung flood control na yan, massive dapat yan. Massive, sabay-sabay. And then, collaborative. Hindi yung sa isang lugar, pachi-pachi. Nag-flood control ka rito. Wala doon sa kabila. Saan pupunta yung mga baha? Dapat sabay-sabay sa buong Metro Manila, i-identify mga flood control areas. Sabi nga ni Secretary Dizon, lahat daw ng mga agency dapat pagdating sa mga budget o programa, aktibidades or bidding process, dapat i-live stream nyo na.
Iba kasi kung minsan pagdating sa bidding process, ang ginagawa ng ibang departamento ng pamahalaan. Ipopost nila sa website araw ng Biyernes alas 5 ng hapon pa uwi ng mga tao. So, walang interest na tumingin sa website ng Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes alas 6 pa lang down yung website. This is under repair. Sinasadya. Hindi live eh. Pag medyo merong malaking proyekto para hindi makapag-participate yung ibang mga tao, hindi sasabihin, o sige, watch on our website. Pagkatapos, ipopost nila alas 8 ng gabi ng Biyernes, uwian ng mga tao. Tapos pagdating ng Lunes, alas 5 pa lang down na yung website. So hindi na makikita ng iba. Pero yung live streaming, as is where is, pagdating sa bidding, lahat nakakita. Huli ka, balbon. Yari ka ngayon. Yan si Vince Dizon. Very good, Vince. I-post yung sinasabing live stream link tulad ng ginagawa ng Senado at Kongreso ngayon. Pero para sa akin, live streaming doon sa mga balitaktakan, debate-debate, away-away, galit-galit, kanya-kanya, team ganito, team si ganyan, may kanya-kanyang team. Hindi, dapat dito. Pagdating sa budget hearing, yan nila live stream, walang tago-tago. Pakita nyo kung sino. Ako po'y hindi nagkokomentaryo. Ako po'y nagbibigay ng analysis base doon sa mga pangyayari at totoong kaganapan. Sa likod ng mga balita, iba yung balita na binabalita mo. Iba naman yung inaalisa mo, yung balita, at huwag kang magdadagdag ng komento. Bagkus, yung mga bagay na hindi nasasabi sa balita, napapalawak natin dito. At dito, no holds barred tayo. Wala akong sinasanto kahit sino. Pag ikay nasa tama, purihin. Pag ikay mali, punahin. Pag hindi ka nakinig, ambalusin.